Okay, heto na nga. Magandang hapon po sa ating lahat at heto matindi po ang ating balita ngayon, no. Nagkagulo na ang Pilipinas. Grabe. Oh, nagkagulo na ang mga ano bang ibig kong sabihin? Nagkagulo na ang mga kalaban nitong si Vice President Inday Sara Duterte. Nagkagulo na kasi po kahapon lamang ay merong matinding nangyari. Yan. Ano ba ang matinding nangyari? No? Mahigit 20 kagrupo na ang nag-confirm na susuporta sila kay VP Sara at hindi lang ito mga ordinaryong grupo, no? Itong 20 kagrupo, una pa lang ito unang araw pa lang ito na meron nang nag-confirm na 20 kagrupo na mga malalaking grupo na susuporta kay Vice President Inday Sara Duterte sa pagtakbo niya sa 2028. Kaya nung narinig ito ng mga kalaban ni VP Sara ay goodbye na. Goodbye na. Kaya gulong-gulo ngayon ang Pilipinas kasi busy sila ngayon sa pag-discredit nitong mga 18 Marines, no, na nagpapatunay na itong administrasyong Marcos ay wala talagang ginawang tama. Di ba? Walang ginagawang tama kasi po puro na lang mga maleta ang kanilang inaatupag. Oh, di ba? Idinaan natin yan sa mga pabiro pero ang kawawa dito ang taong bayan, okay? Kasi po ingat-ingat po tayo dito sa mga government officials na ibinuboto natin. Nabudol na nga tayo sa bangag. Tapos sa mga ingat-ingat po kayo sa mga audience ko dito sa Donmar TV. I know we have different provinces. Ako, meron akong sariling probinsya, kayo rin, mag-ingat-ingat po kayo. Siguraduhin ninyo na yung iboto ninyo ng mga congressman ay nakasuporta kay VP Sara. Okay? Palakpakan. Okay? Kasi, sa totoo lang, no? Itong grupo na nag-confirm dito kay VP Sara na sila po ay susuporta, ito na yung simula, no? Kasi unti-unti na itong babaliktad itong mga congressman dyan ngayon sa mga distrito ninyo, no? Babaliktad yan sila. Pero wag kayong magpabudol sa mga balimbing at bumabaliktad, no? Kasi for sure si VP Sara hindi yan basta-basta na tatanggap sa mga congressman na ito na babaliktad, no? Itong mga kalaban, itong mga alalahanin po ninyo. Ito lang yung aking panawagan dito sa mga audience ko dito sa Donmar TV. Kung nanonood po kayo lagi dito sa aking channel at kayo po ay nakasuporta kay VP Sara, yung mga congressman na bumoto para i-impeach si VP Sara, okay? Hindi lang yung 52, okay? Noong nakaraang taon, alalahanin ninyo sino yung mga pumirma. Kung ang inyong mga congressman ay pumirma doon sa impeachment ni VP Sara, iwag nyo na yung iboto. Kung sino ang tatakbo sa inyong probinsya na nakasuporta kay VP Sara, straight na kayo doon. Iboto na natin lahat yon. Okay? Kasi po, itong 20 na grupo na ito na susuporta kay VP Sara, ipapakita ko sa inyo ngayon itong video na ito. Bakit sila gusto nilang suportahan si VP Sara? No? At ipapakita ko rin ang interview nitong si Attorney Baligod sa Bilyonaryo News kung paano siya instead na pakikinggan ang kanilang affidavit, no? At sino yung involved dito sa corruption, yun sana ang imbestigahan, tuloy sila yung inimbestigahan ng gobyerno. Sila patuloy ang binabackground check. Okay, so like and share muna dito sa vlog na ito para marami po ang makapanood. At sa mga bago pa lang dito subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa mga ganitong
mga trending na balita. Okay? Unahin muna natin. React muna tayo dito sa 20 na grupo. Grabe ito guys. Panoorin nyo ito. Kahit mahigit 2 taon pa bago ang susunod na halalan, nagsimula na ang pagpapakita ng suporta ng ilang grupo para sa posibleng kandidatura ni Sara Duterte, VP Sara Duterte sa 2028 elections. Mahigit 20 organisasyon mula sa iba't ibang sektor ang nagtipon sa lungsod po ng San Juan upang ipahayag ang kanilang suporta sa ikalawang Pangulo. Narito ang balita ni Almar Forsuelo. Nagtipon sa Green Hills, San Juan. Yan po ang nagtipon-tipon. Ayan. Ito po yung mga mga leaders po ito Nagtipon, 20 ka grupo ito, nagtipon-tipon yung mga leaders. City ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte isang araw bago ang paggunita sa ika-1 taon mula nang arestuhin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinawag ang pagtitipon bilang National People's Forum na dinaluhan ng mga lider mula sa iba't ibang organisasyon at sektor kabilang ang simbahan, Muslim community, riders groups, youth. Imagine that one meron ding mga simbahang nakasuporta kay VP Sara. Kilala nyo ba yung pari sa Cebu na kalimutan ko yun yung mahilig talagang mag-joke si Father, nakalimutan ko yun tapos maganda yung mga mensahe niya sa kanyang mga gospel niyan, sa kanyang homily, nakalimutan ko yung pangalan, nakasuporta rin yun kay VP Sara, mga taga Cebu. Father, kalimutan ko yun. Mamaya, kung maalala ko maalala ko. I-comment nyo dyan, sino yung pare na nakasuporta kay VP Sara, yung taga Cebu. Groups at iba pang civil society organizations sa naturang pagtitipon, inilunsad din ng ilang grupo ang panawagang pagbabago sa kasalukuyang pamahalaan. Paglulunsad din po ito. Father Ubud pala, si Father Ubud. Yan, nakasuporta yan kay VP Sara. Okay? Magaling yun rin yan. I-search nyo sa YouTube, Father Ubud, from Cebu. Father Shano Ubud, yan. Ang isa sa pinakamalawak na pagtitipon ng mga leaders ng mahigit 20 organisasyon na ang layunin ay ipanawagan at tuloy-tuloy na ipanindigan ang Marcos, resign ka na, alis ka na, ayaw na ng sambayanang Pilipino sa iyo. Ayon naman kay dating Kongresista Jing Paras, Pangulo ng Kampilan ng Mamamayang Pilipino, layunin ng forum na ilunsad ang kilusang susuporta sa kandidatura ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Ngayon, makikita nyo itong Tatay Digong for Inday Sara 2028 movement. We're looking at this as a political campaign movement. Kasi nag-announce na ng ating... Imagine this one wala pong involved. Sa nakikita ko lang wala pong involved na politiko dito. Lahat po ito mga volunteers o yung mga grupo-grupo na nakasuporta kay VP Sara, nagkaisa. Okay? Kasi itong mga grupo na ito, may hawak itong mga malalaking numbers na boboto kay VP Sara. So, ano ba ang nakikita natin dito? Meaning to say, ito po yung nagre-represent po sa taong bayan. Kasi wala pong isang politiko na nakasuporta dyan, na magtayo tayo. Wala. Okay? Walang politiko involved behind that one. Lahat po yan passionate para sa bayan ng Pilipinas, passionate para suportahan si VP Sara, na naniniwala sila kay VP Sara na si VP Sara lang po ang makapagbago nitong mga sinira ni BBM. Diba? So, ayan, in-invite nila si VP Sara dito. Vice President that she will be running for the presidency, natural, maski matagal pa yon, ang puso natin ay para sa kanya, hinihikayat natin ang bawat isa na mag-umpisa na tayo to lay the ground for the Vice President to become President. Yan, palakpakan. Ayon naman sa tagapagsalita ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan na si Atty. Ferdinand Topacio, nararamdaman umano ng publiko ang galit at pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon dahil sa kung laliman nyo ang analysis ninyo, hindi po ito magtipon-tipon itong mga grupo na ito kung hindi na po sila pagod
sa kabalastugan nitong administrasyon na ito. Kasi kung maganda lamang po ang pamamalakad nitong si BBM, wala sanang mga ganitong grupo. Naalala ninyo, nung panahon po ni former President Duterte, ang lagi lang nagrereklamo, Makabayan Black. Wala nang iba. Pero dito sa panahon ni BBM, sus, ang daming mga grupo na pagod na, galit na, pati nga ito mga kakamping galit na rin. Pero kasi yung mga leader nila, gusto nilang kainin ang suka, edi wala silang magawa. Na ikaw ng respeto sa batas. Ang unang-una po nating suliranin ay lawlessness. Hindi po ginagalang ang batas. Bakit ko nasabi yan? Unang-una, yang doktrinang Bendalo ay parang na-institutionalize na. Tignan nyo na lamang ang nangyayari. Yan ang administrasyong Marcos, Bendalo. Kakahiya kayo? Yung kay Tatay Digong, kita nyo naman, yun ang pangunahing ehemplo ng Bendalo. Kinundi na rin ng ilang leader ng organisasyon ang umano'y lumalalang korupsyon sa bansa. Nandito kami sumuporta sa launching ng Tatay Digong for Inday Sara Movement 2028. Kasi nga nakikita natin grabe ng korupsyon sa ating bansa. So kami... Yan rin ang ano niya ha, reason niya for this event. No? Nakita namin na laganap na po ang korupsyon sa Pilipinas. Pero ako naman, no, analysis ko dyan, lahat naman siguro ng tao ngayon, no, ay galit na sa administrasyon. Galit na kay BBM dahil sa malawakang korupsyon. Tama pala yung mga isinisigaw natin dati. No? Marcos! para masigurado ang panalo ni Inday Sara, lalaban kami hanggang 2028, no? Para mapalitan yung pamahalaan natin. Yung bangag na administrasyon na walang silbi, kundi pangurakot lang ng ating pera ng kaban ng gobyerno. May landing nagsabing dapat umanong imbestigahan ang mga ulat ng katiwalian na lumulutang sa pamahalaan. Yun ang problema, no? Marami nang naglatangan, may mga ex-marines na mga sundalo na nagbulgar sa mali-malitang pera doon sa mga politicians, mga congressmen at sino-sino pa yung nandyan sa poder. Pero walang nangyari. So sana dapat pansinin ito kasi ito ang Sir, sorry sir ha, pero hindi na yan papansinin. Hanggang si BBM ang presidente ng Pilipinas ay wala talagang mananagot na flood control na mastermind. Huwag kang mag-expect, sir. 2028 na lang. 2028 na lang. kinakailangan ng mga tao na dapat imbestigahin kung sino ang may sala, dapat ikulong. Sinabi rin ng ilang leader na ang kanilang advokasya ay suportahan ang mga polisiya at pamumunong kanilang nakikita sa dating administrasyon. Regarding with our advocacy principle on this connection, ang amin lang pinaglaban nito is itong grabing issue na ngayon dito sa ating Pilipinas nating mahal. Itong korupsyon, mga issues regarding especially in particular itong mga ongoing increases of the current prices of our basic commodities. Grabe na, sobra na. So what we did are trying right now is we are going to extend our 100% support for Inday Sara. Ayon naman sa ilang religious leaders, naniniwala silang maipagpapatuloy ang mga programang sinimula ng dating administrasyon kung mananalo si Duterte sa susunod na halalan. O suportahan po ang Duterte administration, most especially that Vice President Sara Duterte na tatakbo bilang isang presidente sa year 2028, na nakikita po natin ang legasya ng ating Tatay Digong, na siya po ang magbibigay ng kabaguhan sa ating bansa at naranasan na po natin yon. So kaya po ang masasabi ko lang,
while still there's time, we need to work for our country, our beloved country, to support this movement. Samantala, sinabi ng isang organizer na patuloy nilang palalakasin ang kanilang mga grupo sa iba't ibang rehiyon bilang paghahanda sa 2028 elections. Meron po tayong bawat departamento ng gobyerno na upang kontrolin. Pero nakokontrol ba ni BBM? Hindi niya po nakokontrol kasi hindi niya po alam. Kaya po ang kampiyan ng mamamayang Pilipino, tayo po, ipinaparating po natin na dapat po tayo magsama-sama dahil meron pa po tayong panahon at araw na darating po ito dahil kami po ay patuloy na nanalangin sa Panginoong Diyos na ibibigay niya po ang karapat-dapat sa bansang Pilipinas. Nagpahayag din ng suporta ang ilang leader mula sa Muslim community para kay Vice President Sara Duterte. BP, kahit saan ka makarating, kasama mo kami hanggang ngayon. Iba't ibang grupo to na gustong sumuporta kay VP Sara ha. Kasama niya kami. Hindi namin siya iwanan. I think mga mga Muslim groups rin na nakasuporta rin yan kay VP Sara kasi laging binabanggit po ni VP Sara yung mga Muslim, di ba? At the same time, si Robin Padilla rin is representing the Muslim brothers and sisters natin. Nagpasalamat naman si Vice President Sara Duterte sa mga organisasyon at volunteer groups na patuloy na nagpapakita ng suporta sa kanyang advokasya. My deepest gratitude goes to the leaders, members, and volunteers of parallel support groups for your tireless commitment to our shared vision for the Philippines. Ang lakas ng isang pamumuno ay hindi nasusukat sa mga titulo, kundi sa alab ng puso ng mga taong naniniwala sa ating adhikain. Maraming salamat sa inyong paninindigan at Kasi ganito yan tumatakbo si VP Sara para hindi para sa kanyang sarili. Okay? Nyo yan itatak nyo yan sa ating isipan. Tatakbo siya sa 2028 para sa atin lahat, para sa bayan natin, sa kaunlaran natin, hindi para sa kanyang sarili. Hindi kagaya ngayon ng administrasyon, tumakbo sila para maganda ang kanilang buhay sa Malacanang. Party doon, concert doon, it's too big doon. Grabe. Ay nako. tunay na pagmamalasakit sa ating bayan. Ibalik natin ang tapang at malasakit. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Lakpakan. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal Almar Forzuelo, SMNA News. Ayan So, ako sa totoo lang I am very excited na darating na ang 2028 Kasi naman hindi ako excited dahil si VP Sara na ang presidente, siya na ang ating idolo na gano'n. Hindi, excited akong magbago ang Pilipinas sa liderato ni VP Sara. Doon ako na-excite, okay? Na yung problema natin sa war on drugs, yung problema natin sa corruption, talagang yan. Alam ko, tututukan talaga yan ni VP Sara, kagaya ng ginawa ni former President Duterte. At excited rin ako na before 2028 or pagdating ni VP Sara sa Malacanang ay makalabas na yung ating minamahal na si former President Rodrigo Roa Duterte. Yan ang aking inabangan. Excited ako doon. Okay? Excited ako para sa bayan natin na yung mga mahihirap nating mga kababayan ay mafe-feel na nila na meron ng administrasyon na kakampi nila. Hindi kagaya ngayon, na ang kakampi ng administrasyon ay kapwa rin nila mga kaalyado. Yung mga mayayaman lang na mga nasa politika ang kanilang kinakampihan. Hindi nafe-feel ng taong bayan na meron tayong kakamping gobyerno. Sa totoo lang that's my own opinion. Yan ang nakikita ko sa ngayon. Kagaya na lang nitong nangyaring itong paglantad nitong mga 18 ex-Marines.
na gusto nilang tulungan ang bansa natin na makilala, mapanagot itong mga kawatan dito sa flood control, sila pa yung dinidihado. Okay? Sila pa yung pinagbibintangan. Sila pa yung sinabihan na itong mga taong ito, binackground check namin, nag-awol ito sa mga ganon, sa kanilang pagiging Marines, ganon, ganyan. Sinira pa ang pagkatao nila. Heto, papatunayan ko sa inyo na hindi po ito fake news kasi po pinaliwanag po ito. Okay, ito. Panoorin po ninyo itong video na ito at unawain natin at magre-react tayo, okay? Scrutiny intensifies on the 18 alleged bagmen of resigned Congressman Zaldico. Aside from their corruption claims, they are also facing questions over their credibility. How does their camp respond to the allegations? Let's get on point with their legal counsel, Attorney Levito Baligod. Good evening, Attorney Baligod, and thank you for joining us. Good evening, Willard, and good evening to all your watchers. Attorney, let me start by asking you, paano niyo po nakilala itong mga Marines? Former Congressman Mike Defensor told us last night that you had meetings or discussions with the retired officers prior to their first press conference. Yes, we were all glued to our television sets watching the Blue Ribbon Committee investigation on the flood control anomaly, no? And nakita naman natin kung paano natrato si Orly Gutesa. So sabi ko, bakit ganun ang nangyari, no? Nawala si Orly Gutesa. So hinanap ko yung mga kasamahan niya. So I exerted effort to locate them, contact them, at nakausap ko initially 4, no, sa kanila. And then tinanong ko, ano ba yung kinikwento ni Orly Gutesa? At sinabi nila, totoo yun, sir. So, meron pa ba kayong ibang kasamahan who can validate what you are telling me now? Sabi ko, yes, sir. So, hanggang dumami po sila. Marami po akong nakausap. And then sabi ko, pwede nyo... Actually, no, pasalamat tayo dito kay Attorney Baligod for gathering these ex-Marines na mga trabahante po ito ni Zaldico. Kasi iniisa-isa niya eh. Merong kilala po. Kasi pag nung si Zaldico ay umalis ng bansang Pilipinas, kasi po siya na yung tinuturo, di ba? Ngayon, syempre, itong mga nagtatrabaho ni Zaldico, wala na silang trabaho kasi wala na si Zaldico sa Pilipinas. So, unang-una, lumantad si Orly Gutesa. Pumunta siya doon sa Blue Ribbon Committee. Humingi siya ng tulong kay Mike Defensor kasi si Mike Defensor malapit rin na kaibigan. Hindi naman siguro pero at least may connection, no? Kaibigan ni Mike Defensor itong si Senator Marcoleta. Tinulungan ni Mike Defensor kasi gustong mag-testify kung ano ang nalalaman ni Orly Gutesa. Pero sa kasamaang palad ay nawala si Orly Gutesa. Na hindi na natin alam ngayon kung nasaan na. Kung siya na ba ay ginorgor ng mga, alam nyo na, di ba? Hindi natin alam. Haka-haka na lang tayo. So ngayon, si Attorney Baligod, umanap siya ng paraan. Kasi inanalyze niya na hindi lang ito nag-iisa. Meron itong mga kasamahan. Hanggat nakuha niya itong 18 ex-Marines. Nagtutulungan siguro. Sir, kasama namin ito, sir. Ganon, ganyan. Sino pa yung mga kasama no at that time? Ito si kasama. Hanggang umabot sila ng 18. Ngayon, na brave enough to face the media and to the Filipino people para isiwalat po itong malakihang skandal na involved sila dito sa paghahatid ng wala naman silang mga kasalanan itong mga taong to kasi trabaho nila, inutusan lang sila eh. So, ngayon, hindi lang pala 18 ito. Marami pa pala ito. Umabot ng 100 plus. Pero ang itong 18
lumantad ngayon, ito lang yung brave enough na nagpakita sa media. Marami pa raw ito sila. Diyan kayo, kikilabutan dito sa pangyayaring ito. Bang ibahagi ito sa ating bayan para naman makatulong kayo na malutas itong iniimbestigahan ng Senado tungkol sa pagnanakaw. At pumayag naman po sila. So kanya-kanya silang bigay ng statement nila at prinases ko po yung mga sinasabi nila, and then ang final output was their pinagsamang sinumpaang salaysay. Bakit po kinailangan, sir, na joint at pinagsama-sama ito at hindi hiwa-hiwalay? Kasi common yung kanilang nalalaman eh. Pag susuriin po ninyo yung affidavit nila, yung unang portion doon, sinasabi lamang nila na pare-pareho silang empleyado ni Zaldico, pare-pareho silang nag-deliver ng pera sa mga iba't ibang personalidad, no? At pare-pareho silang mga dating sundalo. 16 ang Marines at 2 ang dating Philippine Army. So yun yung ginamit nating adject na pronoun doon yung kami, no? Pero pagdating po sa specific allegations, nakalagay doon kami, tube, voluntate, etc. ay nag-deliver kami sa bahay ni ganitong mambabatas. So specific naman yun eh. Pero yung nagsasabi na bakit daw joint, hindi yata nila nabasa yung affidavit. The Philippine Navy said, attorney, that 4 out of the 18 ex-officers were never part of the service. Did you have the chance to verify their identities and records before presenting them publicly? Yes, that was I think, an assertion of the Philippine Navy while they were still validating the identities of these 18, no? Napakaaga nilang nag-comment na 4 daw ay hindi Marines. Pero kahapon po sa NBI ay napatunayan po namin na 16 talaga ang dating Marines at 2 ang dating Army. At ibinigay namin sa NBI yung kanilang serial number. No? And according to NBI Director Matibag, attorney, majority of them had also been dishonorably discharged at involved din daw ang ilan sa cases like frustrated murder, violence against women, and estafa. Does this affect their credibility at all? Hindi po, dahil yung assertion ni NBI Director ay mali. No? Walang rape case, walang murder charges, wala po, no? Yan ang sinasabi ko. Ang taong bayan, nagdududa na dito sa NBI na inutusan siguro ito, na sige, magpamedya kayo. Sirain nyo ang credibility nitong mga 18 ex-Marines. Imagine that one, yung mga rape cases, yung mga ganong kaso. Alangan naman kukuha itong si Zaldico ng kanyang mga bodyguards at mga escorts niya na may criminal charges, di ba? Parang ang labo eh. Ganyan, ako it's part of laro ng politika. Kasi tinatakpan nila eh. NBI, hawak nila yung NBI, hawak ito ng Administrasyong Marcos. Yan ang lagi kong sinasabi sa mga pulis at mga sa NBI, sa mga sundalo. Huwag kasi kayong puppet sa kasalukuyang administrasyon. Huwag kayong puppet sa nakatataas ninyong politiko. Bakit? Hindi sila mananatili sa kanilang upuan. Be loyal to the Filipino people, not to these politicians. Yan ang hirap sa inyo eh. Instead na itong NBI na ito, ipatawag nila yung mga taong nabanggit doon sa affidavit ay hindi nila yun ginawa. Imagine that one, ikaw, kung i-analyze mo, ganito yung nangyari I will give you an example in a simplest term. Ikaw, may nagnakaw sa bahay ninyo. Okay? May nagnakaw sa bahay ninyo. Nawala yung kotse mo, nawala yung mga alahas mo, nawala yung pera mo doon sa vault ng bahay mo. Ngayon, pumunta ka sa NBI. NBI, tulungan niyo po naman ako.
nawala yung kotse ko, bahay, yung pera ko, nawala yung mga alahas ko doon sa bahay ko. O, tapos sasabihin ka ng NBI, iba background check ka. May, ano ka may kaso ka noon May kasalanan ka. Anong background mo? Anong trabaho mo? Ha? Nag-awol ka sa trabaho mo noon. Parang ganon ba? Humingi ka ng tulong sa NBI. Ikaw pa ngayon ang dinidihado ng NBI. Ikaw pa yung nawalan ng pera, nawalan ka ng kotse, ikaw pa ngayon ang tinatanong kung anong background mo. Nakatapos ka ba ng eskwela? Ilang girlfriend ka na? Pagkatapos, if sira yung kredibilidad mo, sasabihin ng NBI, hindi kami tutulong sa'yo. Ganon ba ang administrasyong ito? Diba? Yan po ang nangyari ngayon. In-example ko yung simplest term para parang maunawaan nyo ng bahagya. Etong nangyari sa kanila, nagsumbong sila para tumulong sa ating bayan. Pero sila pa yung background check. Diba? Ganyan ang administrasyon ngayon. Dishonorably discharged sila dahil po sa family problem. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Si Gumban, no? May sakit yung hindi si Gumban ito. I forgot. Si Tube, for example, Alright. no? Bernard Tube. Yes. Oo. Nung may pamilya na siya, may mga anak na siya, sabi ng asawa niya, pwede ba tayong magpatayo ng sarili nating bahay? Nag-loan po siya. At ang lumabas, ang take-home pay na lang niya ay 5,000 kada buwan. 2,500 kada kinsenas. Kung may sakit na yung kanyang anak, bumili ng gamot, wala na silang makain. Kaya umalis po siya sa Philippine Army. Yung isa naman po doon, ay nagkasakit yung tatay niya at saka asawa niya, nagkasabay. Humingi siya ng palugit lang na 3 araw na extension ng kanyang vacation para maalagaan niya yung tatay niya at saka yung asawa niya. Pag-report niya after 3 days, discharged na siya. So ganun po yung nature ng pag-separate sa kanila sa serbisyo. Wala namang involved na moral turpitude. Kaya yung sinasabing credibility dahil dishonorably discharged sila is not really an accurate description of their character. NBI Director Matibag Attorney also said that a retired general from PMA class of 1975 had recruited over 100 individuals to serve as security personnel for Zaldico, including the 18 ex-officers, your clients. Can you tell us who this retired general is? I don't know too, but I'm sure he is referring to General Sodusta, who belongs to class 75 of PMA. Pero may mga nauna sa mga 18 na ito na nagtrabaho kay Zaldico bago kay General Sodusta. So how could General Sodusta recruited this when they were employed first by Zaldico earlier than Sodusta? So I think si Director Matibag is getting the wrong informations. Tingin niyo ba relevant sa investigation si General Sodusta? Hindi po Kaya nga, ang daming peripheral issues na yun ang tinututukan ni Director Matibag. No? Katulad nung sinasabi niya na mahirap kasi itong mga 18 na ito, kaya napilitan silang gumawa ng affidavit. So there is an insinuation no, na binayaran sila. Masyado naman yatang mababa ang tingin ni Director Matibag sa mga ito. Why not focus on the central issue? Totoo ba na nag-deliver sila ng pera sa mga personalidad na minention nila? Yun lang ang dapat tutukan. Inatake kasi sila yung personal nila May kinalaban ho ba, attorney, ang mga Duterte dito sa paglantad ng mga ex-officers na ito? Ako po ay, before God and men, I can say na wala. No? In fact, wala nga akong nakakausap sa mga Duterte.
Si Vice President, never ko pa yan nakausap o nakaharap man lang. Hindi po totoo yun. At bakit nyo naman ho hiningi ang tulong ni former Congressman Mike Defensor? Oo, nung pumayag na gumawa ng affidavit ang mga 18 na ito, ay naalala ko yung nangyari kay Gutesa. Kaya kinausap ko po siya, hindi niya alam na nakausap ko na yung 18. Sabi ko, Sec Mike, ano ba ang nangyari kay Gutesa? Kasi ayaw kong mangyari sa kanila yung nangyari kay Gutesa na dinukot eh. So nagkwento siya, etc. So I know what to avoid, I know the pitfalls para maproteksyonan ko naman itong 18. Oho. At bakit, attorney, kinailangan gawing witness sa joint affidavit si Evangelical Leader Efraim Tendero? Yes, because I want to foreclose any debate on the voluntariness of the execution of their affidavit. Kaya hinarap ko sila sa obispo para makita nila na hindi sila pinilit, tinakot o binayaran. Oo. At naka-video po yan. Oo. At nasan ho ngayon ang kliyente po ninyo? Sila po ba ay, kumbaga, ay may proteksyon at seguridad? Opo, nag-iingat lang kami dahil bago pa sila lumabas ay meron na talagang threats, no? Kwan yun. Kaya nag-iingat sila, nasa isang lugar sila, pero kwan ito, hiwa-hiwalay naman. So okay lang. At yung mga threats po ba yun, na yun ay inyong officially pinablatter or iniulat sa mga otoridad? Hindi na namin kasi mga text messages, and I do not also know the intention of that military officer who sent the text message, no? Kaya hindi na namin blinatter. So active ho ba yung military? Yes. All right. We'll just take a short break, Attorney Baligod. And we Ayan, so yun yung kabuuhan ng na yan, na istorya niyan. Marami pong nalalaman itong mga ex-Marines na ito. Na ito lang po ang tanging paraan na makonect-connect natin kung sino itong mga nabibigyan ng mga maleta. Kaya nagkagulo na ngayon eh. Itong mga involved na nabigyan ng mga baleta ngayon, sila ngayon itong tawag doon, nagkaisa rin sila para siraan ang credibility nitong mga ex-Marines. Igagawin talaga nila yan. Para ipamukha sa taong bayan na itong mga ex-Marines na ito ay namumulitika. Imagine ninyo, wala namang nakahawak sa kanila na politiko. 'Di ba? Kung sasabihin nyo si Mike Defensor, ano man si Mike Defensor? Hindi naman siya elected ngayon. 'Di ba? Natalo siya. Tapos may business siya ngayon. Wala. Sabi pa nga niya, this coming 2028, wala rin siyang tatakbuhan. Kung sinabihan siya na, baka si VP Sara ang mananalo sa 2028, at ikaw po ay o-offeran ni VP Sara na sa isang gabinete, papayag ka ba? Ayaw rin niya. Ayaw rin ni Mike Defensor. So, ang kay Mike Defensor lang dito, na-involve siya dahil humingi ng tulong sa kanya si Orly Gutesa. Diyan yan nagsimula eh. Okay? So, sa totoo lang malabo eh. Malabo para sa akin na bigyan ito ng pansin ng NBI. Wala silang ibang pupuntahan itong mga ex-Marines na ito. Wala. Pupunta sila sa ombudsman. Alam naman natin na si Remulla, halik sa puwet yan ni BBM eh. Hindi lang halik sa puwet. Hinihigo pa niya yung sipon ni BBM. Di peace joke. Diba? Ganyan sila ka, ano bang ibig kong sabihin doon, no? Not literally. Hinihigop nila yung dati nilang sinabi na ayaw nila kay BBM, ganyan. Ayaw natin sa mga magnanakaw, ganon. Pero ngayon, hinahalikan na nila. Ganyan kagarapal. Ganyan kadumi ang politika natin ngayon. Kusa na lang tumulo ang sipon. Madumi talaga. Okay. So, ayan
You heard it right here sa Donmar TV. Paki-comment na lang ano ang masasabi ninyo sa nangyayari ngayon, okay? Itong 20 kagrupo na sumuporta kay BP Sara, ano sa tingin ninyo? I-comment nyo, ilabas nyo ang inyong nalalaman, opinion, at babasahin natin yan sa comment section, okay? Usap-usap tayo doon. Paki-like, paki-share na, ha? Para aabot ito sa malawak na audience at sa mga bago pa lang dito, sa mga first time mo ditong napansin itong ating video ay subscribe na rin kayo sa Donmar TV kasi po, libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan, updated ka pa sa ating mga trending na balita. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.